kasi siguro pag libre yung wifi, no? Yung hindi mo na kailangan makigamit sa kapitbahay mo. O kaya naman yung tipong nakatambay ka lang sa plaza na nag-aaral at nagpapahinga, tapos ang bilis pa ng koneksyon. Nakaaral ka na, wala pang magnanakaw ng gadget mo. Yan ang Bataan. Maganda, maayos, at asensado. Nakita mo na ba ang kagandahan ng Bataan? Kilalang kilala sila sapagkat ang linis-linis ng lugar nila. Nagtutulungan sila mapaganda ito sapagkat iniisip nila kung ano kaya ang magiging tingin ng mga turista kapag napuntahan ang kanilang pook. Alam mo ba na may mga makasaysayang pangyayari na naganap sa Bataan? Isa na dito ang Death March. Noon ay may mga bomba at iba't ibang armas na ginagamit ang mga sundalo, ngunit ngayon ay makabago na ang lahat dahil sa teknolohiya. Alam mo ba, nung pumunta kami ng Bataan, nakatikim kami ng sorbetes na malinamnam, pag-ibig sa unang kagat. Mayroon ding okoy na masarap balik-balikan, veggie noodles na masustansya at tinapa na kakaiba. Ang maganda pa dito ay bawat barangay ay may espesipikong produkto kung kaya't marami ka talagang mapupuntahan. Bukod dito, ay sikat din ang mga lugar nila tulad ng Balanga Market na sobrang linis, maayos at malawak na para kang nasa mall. May pagkamahal nga lang ng kaunti ang mga produkto, ngunit dahil naman ito sa renta at transportasyon. Bawal silang magtaas sapagkat magkakalaban ng mga tindahan, ngunit sa personal ay magkakaibigan pa rin. Sulit na sulit talaga ang pera mo dahil may timbangan ng bayan upang hindi ka madaya. Bukod dyan ay napuntahan namin ang napakagandang Mount Samat. Para kang nasa paraiso dahil makikita mo ang pinakamalaking krus sa buong mundo na may sukat na 72 metro. Kasing laki ito ng Statue of Liberty. Biruin mo yun? Ang galing talaga ng Pinoy. Ngunit, hindi mangyayari ang tagumpay ng Bataan kung wala ang pamumuno ng kanilang poging-poging mayor na si Joet Garcia. Kalimitan sa political dynasty ay inaakalang negatibo sa paniniwala ng iba, ngunit aming napatunayan na ito'y walang katotohanan sapagkat mas napabuti at naalagaan ang kanilang bayan sa tulong ng kanilang mga proyektong swak na swak sa panlasang Pinoy. Gusto pa nga nilang maging bedroom of Manila at higit pa dyan ay bawal manigarilyo, iwas krimen, iwas gulo. Kaya, kung kaya ng Bataan, kaya din natin. The city of Balanga is an example of positive change in our country. In the past few years, they have continuously developed the city. Numerous projects have been implemented by the local government that became an advantage not only for the city, but also for the locals. What are C Bataan's top highlights for you? That feeling as if I'm being one with nature as we went up to Mount Sana. What about you? Learning how to innovate noodles by using natural ingredients. What are your insights and realizations during the C Bataan trip? We realized that the local government should make plans for the people as a whole, and we also realized that the city of Balanga, if the city of Balanga can improve, then the other cities in our country Can also develop. Realizing that there are a lot of factors for a city to progress. As a scholastican, how can you aid in the improvement of your community? We should always have discipline and it should start within ourselves. We should also buy local products instead of international ones in order for us to help our country's workers and its economy. As a Christ-centered leader, how can you aid in the improvement of your community? Being a Christ-centered leader means putting Christ above all else. As a leader, you should always do what is morally right and do things according to God's will. You also should not just lead, but be humble enough to follow. What is the role of stewardship and discipline for a city to progress? With stewardship, the people will be able to be aware of the resources they are provided with. Discipline is important for a city to progress. First, the leaders should possess discipline for them to be able to discipline their people. If so, the city's progress will be consistent. When this happens, the people will be able to obey the rules and laws that are implemented by their local government. Dito sa
set up.